Ngayon naiintindihan ko na ang nangyayari sa Pilipinas. Sa tuwing mayroong mauupong bagong presidente, walang malasakit sa nasa Visayas at Mindanao. Lahat ng presidenteng umupo sa Malacanang ay iba ang nagiging focus nila sa panunungkulan kundi magnakaw sa kaban ng bayan. Maliban lang kay Tatay Digong na ginawa niya ang tungkulin bilang presidente at matulungan ang mga Pilipino sa mga hamon ng buhay. Simula pa noon hanggang ngayon, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan ay hindi tumitigil, maliban na lang sa panahon ni Tatay Digong. Sa panahon ni Tatay Digong, pinapangalanan niya ang ahensya ng gobyerno na mayroong katiwalian. Lalo nang naging rampant sa panahon ni Bangag Jr. ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Noong maupo si Tatay Digong, ramdam ng mga tao ang minsay naging maayos ang buhay, sa lansangan ay ligtas kahit malalim na ang gabi. Pero ngayon kahit inosente ay pinapatay ng mga adik ng walang dahilan. Yan ba ang hustisya na sinasabi nitong Bangag admin? Yan ba ang sinasabi nitong si Claire Castro na maayos ang pamamalakad ni Bangag Jr.? Kung nanunood ka ng telebisyon, tingnan mo ang buhay ng tao ngayong Bangag administration. Naghihirap lahat ng tao sa Pilipinas, then itong statements ng mga may bayad na vlogger ay sinasabing mabuting tao itong si Bangag Jr. at ang mga nasa Bangag admin. Sinasabi nyo lang yan dahil bayad kayong lahat nitong Bangag admin. Kaya hindi nyo nararamdaman ang hirap dahil meron kayong milyong-milyong bayad galing sa Bangag administration. Huwag na tayong maghipokrituhan. Ang Bangag administration ay puro magnanakaw at pahirap sa mga tao sa Pilipinas. Kailangang makulong lahat yang nasa Bangag administration para naman magkaroon ng hustisya ang ginawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. As always, sinasabi ni Tatay Digong na if hindi matatapos ang corruption, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Lahat maghihirap lalo na yung nasa below poverty line. Kung itong mga perang ninakaw nila ay ginastos para sa bayan, mas makakausad tayong lahat sa buhay. Hindi tulad ng mga oligarkong sinasabi ni Tatay Digong na sila lang ang yumayaman lalo sa ginagawa nilang paggamit sa mga nakaupong presidente. Na dapat, inilalagay sa konstitusyon na kapag nagnakaw ang nasa pinakamataas na posisyon or ang presidente parusahan ng bitay. Even yung mga nagnakaw sa lahat ng sangay ng gobyerno ay dapat parusahan sana ng bitay para hindi pamarisan.